Magandang araw sa lahat. Welcome po dito sa ating press conference para po sa updates ng ating binabantayang sama ng panahon na si Bagyong Tino. Ngayong araw po ng Lunes, November 3, 2025. This press conference is being live stream at our official Facebook page, DOST Pag-asa, at sa ating official YouTube channel, DOST Pag-asa Weather Report. To officially start this press conference, let us hear a short message from our DST Pag-asa Administrator, Dr. Nathaniel T. Servando. Magandang araw po sa ating lahat at muli nagpapasalamat kami sa ating mga kaibigan at partners from the media na nandito po ngayon, including those online, maging sa aming mga followers sa official social media account ng Pag-asa for this press briefing about severe tropical storm Tino. No? Ito po ay pan-dalawampung bagyo na pumasok sa Philippine Area of Responsibility this year. And as of the latest, ang bagyong Tino ay may taglay na lakas na hangin na aabot ng 110 kilometers per hour at bugso na umaabot ng 135 kilometers per hour. Nasa severe tropical storm category at ito ay kumikilos sa bilis na 25 kilometers per hour, generally west-southwest. So inasahan pong itong bagyong Tino ay mag-intensify pa into a typhoon sa mga sunod na oras habang ito ay papalapit sa may Visayas region. So ngayon, nakataas na initially ang signal number 3 sa mga lugar, particularly na sa southeastern portion ng Eastern Samar at ang northeastern part ng Northern Mindanao, particular ng Dinagat Islands, kasama ang Siargao and Bocas Grande Islands. At of course, signal number 2 sa maraming lugar sa Visayas at some areas in Mindanao. Inasahan natin na tataas pa ang mga signals, storm wind signals, habang papalapit ang bagyong Tino. Now, the Pag-asa will continue to issue warnings, timely bulletins, at of course, inasahan natin na ang Tino ay may dalang panganib o hazards, malakas na mga pag-ulan, malakas na hangin na magdulot ng mga pagbaha, landslides at storm surges, no, sa mga areas na direktang mapiktuhan ng bagyong Tino. Now, ongoing din ang La Nina, so we expect na ma-enhance ang rainfall at ma-heightened ang flood and landslide risks, particularly sa mga vulnerable areas, no. Alam natin na marami ang mga areas na vulnerable to flooding and landslides sa mga areas na direktang tatamaan ng bagyong Tino. So Pag-asa will continue to issue timely warnings, especially sa mga areas na mapiktuhan at pinapayuhan natin ang ating mga kababayan na maging vigilant, no? Sundin ang pinaiiral o mga payo ng kanilang mga lokal na mga disaster managers, local executives, if possible, as early as today ay lumikas na, no, sa kanilang bahay, lalong-lalo na sa mga direktang tatamaan at alam nila po na sila ay nasa hazard prone area. Sa ating mga kababayan, if possible, itigil na ang pumalaot upang maiwasan ang magiging trahedya, no, dahil inasa natin na mga malakas na mga pag-aalon, no, ng karagatan, lalo na sa may Visayas area. So let's remain alert and proactive in minimizing the potential impacts of this severe weather disturbance Tino. At kami po ay makipag-ugnayan sa lahat ng mga ahensya involved in disaster management, particularly na sa aming mga kasamahan sa mga regional services division to ensure timely dissemination of vital warning information. Magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat, Dr. Nathaniel T. Servando, ang ating pong administrator.
At ngayon naman po para sa latest updates regarding po sa binabantayang sama ng panahon at iba pa pong detalye tungkol sa bagyong Tino, tawagin po natin ang ating duty forecaster and weather specialist from the Weather Division, Ms. Mary Grace Castañeda. Maraming salamat po, Ma'am Vivian, and magandang umaga po sa ating lahat. Narito po yung update natin ukol sa monitor natin na si Bagyong Tino. Patuloy pa rin po nitong binabaybay yung karagatan at patuloy din itong nag-i-intensify. Huli itong namataan sa line 360 kilometers east of Giwan, Eastern Samar. So mapapansin po natin, mas papalapit na ito dito sa ating kalupaan. Taglay na ito yung lakas ng hangin na 110 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso ng hangin na umaabot sa 135 kilometers per hour. Ito ay kumikilos pa west, southwest towards sa bilis na 25 kilometers per hour. And ngayon pong umaga dito sa bahagi or sa silangan ng Visayas at Mindanao ay medyo ramdam na po yung bugso ng mga malalakas na hangin and may mga malalakas na din po na pag-ulan na mararanasan. And expect po natin throughout this day mas mararamdaman pa po natin yung peak or yung mga malalakas na hangin and also yung mga malalakas na pag-ulan na dala nito. So muli po ngayon hanggang bukas po nandun yung peak na mararanasan natin yung epekto ni Bagyong Tino for the area of Visayas maging sa malaking bahagi din ng Southern Luzon at sa ilang bahagi pa po ng Mindanao, lalong-lalo na sa may northern at eastern portions po nito. And base dito sa ating latest forecast track analysis, generally magiging pakanluran po yung pagkilos ni Bagyong Tino. Posible po yung initial landfall natin either dito sa may southern portion ng Eastern Samar or dito sa Leyte, Southern Leyte or Dinagat Islands mamaya pong midnight or mamayang gabi or bukas po ng early morning or ng madaling araw. And then after po ng landfall or initial landfall nito, tatawirin po nito itong bahagi ng Visayas. Between po bukas ng umaga hanggang hapon, most likely yung center track po nito ay dadaan dito sa may Camotes Island, sa may northern portion ng Cebu, maging dito din sa Negros Occidental, patungo po dito sa area ng Iloilo. And then bukas naman po ng hapon hanggang sa madaling araw ng Wednesday, tatawirin naman po nito or pinakamalapit yung sentro nito dito sa may area ng Sulusi, patungo nga po yan dito sa may northern Palawan area. So muli po, expect po natin from today na po mas mararanasan yung epekto nito ni Bagyong Tino. And yun nga po, mamayang hapon mas malapit na po ito dito sa ating kalupaan. And kailangan lang din po natin bigyan ng emphasis bukod po dito sa center track na tatahakin ni Bagyong Tino. Isa po itong bagyo, so malaki itong system. So malaki po yung sakop ng maapektuhan niya bukod po sa areas ng matatamaan ng center track po nito. May kita po natin dito sa ating forecast track, ito pong area na under the red shaded part po, dyan po yung pinakamalalakas na hangin na dala po ni Bagyong Tino. So dyan po yan po most likely yung mararanasan nung malapit po sa sentro nito. And then ito naman pong area natin na yellow shaded circle, ganyan po yung lawa kung saan yung mga malalakas na hangin ay mararanasan din. So generally po, bukod dito sa center track, kailangan po natin i-consider yung buong bagyo po kung saan nga pinaghahanda natin yung ating mga kababayan or mostly sana nakapaghanda na po yung ating mga kababayan dito sa malaking bahagi ng Visayas, maging sa Southern Luzon at ilang areas pa po ng Mindanao dahil nga po dito sa dala na epekto ni Bagyong Tino. And in terms of intensity naman po, ay patuloy nga itong mag-i-intensify and before landfall ay maano itong ma-reach yung typhoon category. And hindi rin po natin i-rule out yung super typhoon category na ma-reach niya, but either po sa kahit anong intensity, generally mapaminsala na pong hangin yung dala nito ni Bagyong Tino.
And also bukod din po dito, meron tayong tinatawag na cone of confidence kung saan hindi nga po natin inaalis yung possibility na maging mas mataas pa or mababa yung track ni Bagyong Tino. And sa kasalukuyan po, meron na tayong nakataas na wind signal number 3 sa southeastern portion ng Eastern Samar, maging sa Dinagat Islands at Siargao and Bucas Grande Islands. Samantala, wind signal number 2 naman po sa central and southern portions ng Eastern Samar at Samar, sa Leyte, Biliran, Southern Leyte, Bohol, northern and central portions ng Cebu, kasama na yung Bantayan at Camotes Islands, sa northeastern portion ng Negros Occidental, sa rest of Surigao del Norte, northern portion ng Surigao del Sur at sa northeastern portion ng Agusan del Norte. Samantala, wind signal number 1 naman sa Sorsogon, Masbate kasama na yung Ticao at Burias Island, Albay, southern portion ng Quezon at Marinduque, sa bahagi din ng Romblon, sa central and southern portions ng Oriental, Mindoro at Occidental Mindoro, sa Cuyo Islands, maging sa Calamian Islands, maging dito din sa bahagi ng Northern Samar, rest of Eastern Samar, rest of Samar, rest of Cebu, Siquijor, Negros Oriental, rest of Negros Occidental, Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, kasama na yung Caluya Islands, maging sa rest of Surigao del Sur, northern and central portions ng Agusan del Sur, rest of Agusan del Norte, Camiguin, Misamis Oriental at sa northern portion ng Bukidnon. Kung saan dito po sa mga areas na nabanggit po natin, ito po yung mga areas na unang makakaranas ng mga malalakas po na hangin na dala ni Bagyong Tino. Sa mga susunod po na issuance natin habang mas papalapit pa itong si Bagyong Tino dito sa ating kalupaan, ay mas dadami pa po yung areas natin under wind signals and magiging mataas pa din po yung i-raise natin na wind signals sa mga areas lalong-lalo na po yung malapit sa center track nito. So ang highest possible po natin ay wind signal number 4. So kapag po wind signal number 4, yung ganun pong kalakas na hangin ay mapaminsala. Posible po itong magdulot ng mga damages sa mga pananim natin, lalong-lalo na sa mga structures na gawa sa light materials. Posible po ito makapagpatumba ng puno, ng poste, makasira po ng kable ng kuryente. So during the passage ni Bagyong Tino, posible pong mawalan ng power supply yung mga kababayan natin sa mga areas na apektado. Posible din po tayong mawalan ng or magkaroon ng interruption sa communication. Kaya nga po sana nakapaghanda po or paghanda pa rin po para sa ating mga kababayan dahil nga mapaminsalang hangin yung dala ni Bagyong Tino. Samantala, bukod po dito, yung amihan naman natin magdudulot din ngayong araw ng mga bugso po ng mga malalakas na hangin for most areas of Northern Luzon, maging dito din sa Aurora, Bulacan, Nueva Ecija, Bataan, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa at Bicol Region. And magpapatuloy po yung ganitong bugso ng mga malalakas na hangin bukas at sa Miyerkules. Samantala, para naman po sa mga malalakas na pag-ulan. So sa kasalukuyan, may mga malalakas na po na mga pag-ulan na nararanasan mostly dito sa eastern section ng Visayas at Mindanao. And for today po, posible na yung 200 or more than 200 millimeters of rainfall dito sa Eastern Samar, maging sa bahagi din ng Dinagat Islands. Samantala, 100 to 200 naman sa Northern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte at Surigao del Norte, and 50 to 100 naman sa area ng Sorsogon, Cebu, Bohol, Camiguin at Agusan del Norte. So ina-expect nga po natin na magkakaroon tayo ng posible yung malawakang pagbaha and magiging mataas nga po yung mga bantayan, mga pagbaha at pagguho ng lupa sa pagdaan po ni Bagyong Tino dito sa kalupaan. And for dulot naman po ng shear line, meron din mga malalakas na pagulan na mararanasan sa Aurora at Quezon. Samantala, bukas naman po, ito na yung mas time na tumatawid po si Bagyong Tino dito sa central portion ng ating bansa. So expect po natin mas malaking areas pa yung makakaranas ng mga malalakas po na pag-ulan. Particular na po yan, more than 200 millimeters of rainfall dito sa Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, maging sa bahagi din po ng Cebu. 100 to 200 naman dito sa Romblon, Masbate,
Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Bohol, Negros Oriental, maging sa Siquijor, Dinagat Islands at Surigao del Norte. Samantala, 50 to 100 naman po dito sa nalalabing bahagi ng Bicol Region at Eastern Visayas, maging dito din sa nalalabing bahagi ng Mimaropa, sa Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Misamis Oriental, Agusan del Sur, Agusan del Norte at Surigao del Sur. And by Wednesday naman po kung saan lumabas na ng kalupaan itong si Bagyong Tino, posible pa rin po na meron tayong 100 to 200 millimeters of rainfall sa Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Palawan at 50 to 100 naman dito sa may Marinduque, Quezon, Masbate, Romblon, Aklan, Antique, Capiz, sa bahagi din ng Iloilo, Guimaras at Negros Occidental. So muli po, during the passage ni Bagyong Tino, mga malalakas po na pag-ulan yung dala nito. So, posible po yung malawakang pagbaha at meron din tayong mga pagguho ng lupa. Kaya naman, makipag-ugnayan pa rin po tayo sa ating mga LGU para dun sa mga aksyon na kailangan po nating gawin para po sa ating kaligtasan. Samantala, meron din tayong risk ng storm surge kung saan ito po ay high risk ng storm surge. Posible po yung more than 3 meters sa southeastern portion ng Eastern Samar, 2.1 to 3 meters naman dito sa Dinagat Islands, rest of Eastern Samar, eastern portion ng Leyte, northern and western portion ng Northern Samar, sa southern portion ng Samar, maging dito din sa Siargao, Bucas Grande Islands, 1 to 2 meters naman sa Agusan del Norte, Aklan, Antique, Biliran, Bohol, Camiguin, Capiz, Cebu, Guimaras, Iloilo, Leyte, maging sa bahagi din po ng Masbate, Misamis Oriental, Negros Occidental, Negros Oriental, Northern Samar, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Palawan, Romblon, rest of Samar, Siquijor, Sorsogon, Southern Leyte, rest of Surigao del Norte, at sa Surigao del Sur. Kung saan kapag meron po tayong high risk ng storm surge, suspended po yung kahit anong marine activities natin. Bawal po yung paglangoy, pangingisda at paglalakbay dagat. Na-advise din po natin yung mga kababayan natin na nakatira malapit sa mga coastal areas na lumikas po tayo sa mas mataas na lugar para po sa ating kaligtasan. Samantala, meron din po tayong nakataas na gale warning sa may Northern Samar, Samar, Eastern Samar, Leyte, Biliran, Southern Leyte, Dinagat Islands, Surigao del Norte, kasama na yung Siargao at Bucas Grande Islands, Masbate, kasama na yung Ticao and Burias Islands, Sorsogon, Albay, Surigao del Sur, maging sa bahagi din po ng Surigao del Sur. And para po dun sa ating mga heavy rainfall warnings na pinapalabas, maaari po nating bisitahin itong ating website na panahon.gov.ph. Ang susunod po na update natin dito kay Bagyong Tino ay mamayang 11 a.m. Thank you very much, Ms. Mary Grace Castañeda from the Weather Division. At ngayon naman po, pakinggan natin ang report tungkol sa update ng ating mga minomonitor na dams at iba pang hydrological updates po mula po sa Hydrometeorology Division. Tawagin po natin si Ms. Rosalie C. Pagulayan. Maraming salamat, Ms. Vivian. So, magandang umaga po sa inyong lahat. So, para naman po sa hydrological updates, doon po sa mga minomonitor nating dams at saka yung mga ilog po na pwede pong maapektuhan base po doon sa forecast rainfall na na-issue po ng Pag-asa. Yung pointer. Okay, ito pala. Sorry. Okay. So ito po, meron po tayong minomonitor na 3 dams dito po sa Bulacan area. Ito po yung Angat, Ipo, and La Mesa. Gusto ko lamang pong i-reiterate that it's only Angat na meron po yung kakayahan po na mag-store ng excess flood water. So sila po yung merong tinatawag natin na mga flood control component. So as of now, nasa 209.49 sila. So meron pong pagtaas ng 0.13 meters at para po ma-reach yung kanyang 210 meters na elevation na
spilling elevation, it will be needing only 26 millimeters na pag-ulan. With Ipo po, mga 8 kilometers downstream of Angat, yung Ipo po ay nasa 100.84, may pagtaas po siya na 0.17 meters, at it's 0.26 meters shy away from its 101.10 meters na overflow elevation. Ito po ay gated po siya, pero once na ma-reach po yung 101.10 ay automatic po yan, magbubukas po sila kasi hindi po nila kayang mag-store ng masyadong maraming tubig. Similarly, with La Mesa, which is an overflow dam, nasa 79.23, meron po siyang 0.03 na pagbaba for the past 24 hours, and it's only 0.92 meters away from its 80.15 na overflow elevation. Meron pong bago tayong minomonitor na dam. It's in Rizal, around 6 kilometers from the old Wawa Dam. Ito po yung Upper Wawa in Rodriguez, Rizal. Currently ay nasa 128.31 po siya. It's 6.69 meters away from its 135 meters na overflow elevation po. Wala po itong gate. And for this dams naman po na nasa Luzon, we have this Ambuklaw Binga, which are all cascading dams po ito, no? So Ambuklaw currently nasa 70.15 meters po siya. May pagtaas na 1.35 meters and 1.85 meters away from its 752 meters na spilling elevation. For Binga, it's at 574.06. So it's 0.94 meters away from 575 meters na spilling elevation. So lahat po ng pakakawalan, if ever po na magbubukas ang Ambuklaw, sasaluhin po ni Binga. At pag nagbukas po ang Binga, ito po ay sasaluhin ni San Roque, which is nasa San Manuel, Pangasinan na po ito. Currently, it is at 275.55, 4.45 meters away from its spilling elevation na 280.0 meters. So currently, it will be needing 171 millimeters na pag-ulan para po ma-reach yung 280 meters na spilling elevation. And for Pantabangan, ito po ay nasa Nueva Ecija. It's currently at 14.73 meters, 6.27 meters away from its normal high water level or spilling elevation na 221.0. So it will be needing 506 millimeters na pag-ulan para po ma-reach yung 221. And for Magat, ito po ay medyo malaki po yung kanyang watershed pero maliit po yung kanyang reservoir. So ito po ay nasa Isabela pero ang lahat po, ang floodwaters po niya is coming from Ifugao and Nueva Vizcaya, currently at 188.37. So it's 4.63 meters away from its normal high water or spilling elevation na 193. Dahil po ito po ay napaka-sensitive na dam, it will only be needing 43 millimeters ng pag-ulan para po ma-reach si 193. Kaliraya in Laguna, it's at 287.99. So it's 0.06 ang pagtaas po niya from its yesterday's elevation. So currently, naka-up po yung atin po mga general flood advisories. So ito pong general flood advisories ay ini-issue natin outside of the major river basins, which is, ito po ay, meron po tayong 422 na maliliit na ilog na ito po ay since madadaanan po siya pagka nag-traverse po si Tino along the Philippine landmass. So naka-up po yung atin pong mga flood advisories. We have for Region 4A, 5, 7, 8, and 13. And ito po, pinapayuhan natin sila to be aware na maaari po kayong makaranas na rin ng flash flood and landslide based na rin po doon sa mga forecast rainfall na naitala po ng ating pong meteorologist. And for the yellow warning, we have for Region 3, 4B, 6, and 10. So ito po ay all LGUs we are enjoining everyone to be on a precautionary measures, to undertake precautionary measures on this area. So pag pumunta po kayo sa website ni Pag-asa, para po ma-redirect kayo doon sa mga ano po ba yung mga waterways na maaari pong maapektuhan, you just click yun pong mga areas na yan at
nandun po, ide-direct po kayo doon sa nitty-gritty nitong mga flood advisories po na ito. And we are also, ito po ay niraran din po ni Pag-asa. Ito po yung rainfall runoff inundation kung saan, base po sa forecast rainfall, ano po yung magiging response nito pong mga kailugan na maari pong matamaan or maaring madaanan nitong pong bagyo na si Tino po. So we have for Agusan River Basin. So ito po ay nasa medyo eastern side. Ito po yung unang major river basin dito po sa eastern side sa Mindanao area. So base po dito sa mga rainfall intensity na forecast rainfall. So ang pagbaha po ay ina-expect dito po sa area ng Talacogon and area po ng Esperanza. Ito po, andito po sa map yung pwede pong maapektuhan. So we are encouraging yun pong atin pong mga LGUs within the Agusan River Basin. So meron po tayong river center po dito po sa Agusan, covering the Agusan River Basin. So makipag-ugnayan po kayo sa kanila dahil sila po yung mag-i-issue ng appropriate warnings, flood warnings. So we are showing this to you para rin po makita ninyo in advance ano po ba yung magiging epekto nito pong forecast rainfall, which is for this area, pwede pong mag-range from 40 to 50 millimeters po. And in the area po ng Bicol, so ito po yung mga forecast rainfall. So for now, wala po tayong makikitang impact nitong mga pag-ulan na to, pero it doesn't mean na hindi po tayo magbo-monitor, no? So we are currently on a monitoring phase po dito. At meron din po tayong river center covering the Bicol River Basin. Ito po ay nasa CBSUA. So pwede po kayong makipag-ugnayan. So currently, wala pa po tayong nakikitang impact pero we are closely monitoring yung mga pag-ulan kasi meron na rin po siyang mga forecast rainfall na magre-range from 60 to 80 millimeters. And for this, ito po yung mga nasa Visayas, major river basins in Visayas. So ito po yung mga accumulated 10-day rainfall. So ito po from this day forward, so makikita natin na meron pong maitatalang mga pag-ulan. So expected po na magbabaha within this area po. Ito po yung tinatawag na Ilog Hilabangan. So this is in Negros Island region. So it could have meron po dito in some areas ng Kabangkalan, upstream, and all the way to Ilog, Municipality of Ilog, and some portions of Mabinay and Ayungon. Okay. So in the case of Halaor, ito po ay nasa Visayas region din po. So ito po yung accumulated rainfall niya, which could range from 100 to 300. So ito po yung mga expected na response ng atin pong mga kailugan. So ito po, pinapayuhan natin po yung atin pong mga LGUs within this municipality. Ito po siya hanggang Kalinog, Dueñas, Dinguel, Barotac, Nuevo, Dumangas. So iyan po yung mga areas that are expected to be impacted by this forecast rainfall na malalaki po. And also for Panay River Basin, so ito po yung kanyang forecast rainfall from 100 to 300. So ito po yung areas na makaka-receive ng mas malaking rainfall, which is on the western side. Pero ito po yung magiging impact niya ng atin pong mga ilog. Base po dito sa forecast rainfall na generate po ng Pag-asa. So pinapayuhan po natin, malaki po yung magiging impact ng bagyo dito po sa Visayas region. So ito po yung mga ina-expect natin na mga ilog natin, major river basins na maaari pong maapektuhan ng mga forecast rainfall na inilabas po ng Pag-asa. And with that, thank you po sa inyong pakikinig. Maraming salamat, Ms. Rosalie C. Pagulayan, ng ating pong duty hydrologist as Senior Weather Specialist from the Hydrometeorology Division. At ngayon po, na-acknowledge po natin yung presence ng ating mga DOST Pag-asa key officials na kasama po natin ngayon. Of course, DOST Pag-asa Administrator, Dr. Nathaniel T. Servando. We also have DOST Pag-asa Deputy Administrator for Research and Development, Dr. Marcelino Q. Villafuerte II. Kasama din po natin ang Chief ng Weather Division, Engineer Juanito S. Galang,
At kasama din po natin ang Chief ng Hydrometeorology Division, Engineer Socrates Paat Jr. Allow us to acknowledge also yung presence ng ating mga media partners na kasama natin po ngayon dito sa Weather and Flood Forecasting Center. Kasama po natin ang Inquirer, ang ABS-CBN, GMA-DZBB, Radyo Pilipinas, DWTR 96.7 FM, Mabuhay News, Bagong Marino News, Opcom Publications, Net25, kasama din po natin ang Manila Times, Manila Standard, The Philippine Star, Malaya Business Mirror, and CNN News. Alright, at this point po, ready na po tayong mag-accommodate ng mga katanungan. Kindly approach na lang po yung microphone on this side. Kindly state your name and your affiliation po. Maraming salamat po. Good morning po. Mary po from Radyo Pilipinas. Sir, clarification lang po sa part ko. Kasi sa social media, may mga comparison po ng Yolanda, lalo yung mga taga-Eastern Visayas po. So dahil daw po pareho ng track, so para lang po clarification sa Pag-asa, may comparison po ba? Dapat po bang i-compare? Kasi na-mention din na possible maging typhoon para lang po sa kapanatagan ng mga taga-Visayas. Thank you. Sino pong maaring sumagot? Yes, sir. Hello, maraming salamat po sa tanong. So, almost similar siya sa track ni Yolanda at hindi natin naalis yung possibility na mag-intensify pa ito into typhoon. So, sa ngayon, in terms of intensity, base sa analysis ngayon, mas malakas pa rin si Yolanda. Pero patuloy pa rin itong lumalakas yung bagyong si Tino. So, dahil mainit ang karagatan dito sa may Pacific, continuous pa rin. Dahil meron nga tayong looming La Nina, isang factor din yun na continuous na nagpapalakas sa kanya. Anyway, in view of this, pinapayuhan pa rin natin yung mga kababayan natin. Although nabanggit na kanina, yung mga hindi lang yung sa center track na dadaanan ng bagyong si Tino, kundi abot ito hanggang dito sa may parte ng Masbate, Romblon, hanggang Mindoro. At dito sa south ng track naman, abot dyan dito sa may Surigao hanggang Bohol, yung buong Cebu, yung Negros Island at yung Puerto Princesa, Palawan. So pinaghahanda pa rin po natin mga kababayan natin doon. So hindi siya kasing destructive ng Yolanda? Sa ngayon, hindi natin inaalis yung possibility na maging destructive din ito kasi patuloy pa rin siyang lumalakas. Dagdag ko lang na ang posibleng pinakamataas na storm wind signal na i-raise ay signal number 4. Kapag signal number 4 and 5, ikaakibat itong hazard. Like yung storm surge, sinabi kanina, naabot ng more than 3 meters. So, mataas na yun. At maraming mga areas ang posibleng apektuhan. Lalong-lalo na yung mga lugar na under signal number 4. Kasama po ang Tacloban City, sa Leyte, of course, Palo, at marami pang lugar na prone to storm surges. At pinapayuhan natin mga kababayan na maghanda, lalong-lalo na naninirahan sa mga dalampasigan. Maraming salamat po. Yes, Sir Ariel. Sir, bilang follow-up dun sa tanong po kanina, sinasabi naman sa bulletin nun na hindi nire-rule out yung possibility na umabot ng super typhoon intensity bago mag-landfall. Maraming salamat, Ariel. Tama, hindi natin inaalis yung posibilidad kasi nga medyo may kainitan ang sea surface temperature dito sa may Pacific Ocean kung nasan yung bagyo ngayon. So, nandun pa rin yung tsansa na mas lumakas pa ito habang papalipit at maglandfall dito sa may Eastern Visayas area. At nabanggit rin po yung super typhoon. Sir, last week nag-issue po ang Pag-asa ng statement, clarificatory statement, ukol nga sa mga naunang balita na kumalat mula sa iba't ibang Facebook pages ukol sa potential na super typhoon. In face of this, yung dumadaming kaso po no, na parang pinapangunahan yung ahensya or may mga pages na hindi naman eksperto at nagpapalabas ng mga ganitong balita, may gagawin po bang hakbang ang Pag-asa or suggest para maiwasan? Siyempre nakakakos ng panic, especially yung mga lugar na may mga trauma pa sa mga nagdaang grabing mga bagyo.
Well, nagpapasalamat po kami sa mga kasamahan natin sa media, no, sa pagtulong po sa atin sa pagpaparating ng mga balitang tama, no, akma doon sa talagang totoong nangyayari at nanggagaling sa mga opisyal na ahensya. So, nag-issue po tayo ng clarification regarding doon nga sa lumabas before na may super typhoon na inaasahan na maaaring mag-cause nga ng panic doon sa mga kababayan natin. Upang nang sa ganon, mabigyan natin po ng liwanag, no? Kaliwanagan, kaugnay doon sa issue na iyon. And ayun po, muli po ang panawagan namin sa ating mga kababayan ay sana po yung pag-share din natin, even ng mga news ay sana po ay nanggaling doon sa mga official na mandated agencies upang nang sa ganon ay hindi po magkaroon ng kalituhan sa ating mga kababayan. Yun po yung aming pakiusap at again ang pasasalamat po namin sa mga kasamahan natin sa media. Salamat po. Maraming salamat po. Yes, sir. Yes, sir. Sige po. Last na lang po. Yung expected po na impact sa Metro Manila, ano pong aasahan at ano yung mga araw na medyo mararamdaman yung mga epektong ito? For the area po ng Metro Manila, no, may kita po natin kanina sa ating center track. Sa mga malalakas po na pagulan, for now wala po tayong nakikita na magiging malalakas po na pag-ulan na tuloy-tuloy dito sa Metro Manila. But makikita po natin dito sa ating center track, hindi po natin inaalis yung possibility na by the time na or tomorrow po ng afternoon hanggang sa Wednesday morning, most likely, kapag po nandito na banda sa Northern Palawan yung center track po nito ni Bagyong Tino, hindi natin ni-roll out na yung possibility na yung trough or extension nito ay maaring umabot at magdulot po ng mga scattered na mga pag-ulan for the area of Metro Manila. Yung shear line po. For now po yung shear line natin, posibleng ngayong araw, yung shear line po yung most likely magdudulot ng mga pag-ulan dito sa Metro Manila. But for now is mga localized thunderstorms pa lamang po yun. But yun nga po, yung pagdating po ng hapon bukas, either yung shear line po or yung trough ng extension nito, depende po sa magiging pagtaas or pagbaba nitong ni Bagyong Tino, yung makaka-apekto po dito sa Metro Manila. But in general po, tomorrow nakikita natin may mga scattered na pag-ulan na po tayong mararanasan dito sa Metro Manila. But hindi po siya directly na dulot ni Bagyong Tino. Maraming salamat po. May karagdagan po ang ating kasama from the Hydromet Division. Medyo nakalimutan ko po i-mention kanina, no? Kung titignan nyo po yung track ng bagyo, so dadaan po siya doon sa tinatawag nating mga highly urbanized cities. So hindi po natin inaalis na magkaroon po ng mga tinatawag na pluvial or yung mga urban drainage flooding, yung mga ganyan po, no? So pinapayuhan din po natin yung mga LGUs natin na pwede tayong mag-expect ng mga ganyan po na doon sa mga highly urbanized areas, pag malalakas po yung ulan, ay pwede pong magkaroon ng mga funding doon sa atin pong mga kakalsadahan. Maraming salamat, Ma'am Oyi, sa karagdagang impormasyon. Acknowledge din po natin yung presence ng ating mga iba pang kasamahan from the media, ang DZXL News Chronicle at ang CCN News po. Yes, sir. May katanungan pa po. Mayroon bang itataas na warning signal dito sa Metro Manila po? Hello, good morning. So sa ngayon, kung mananatili sa kanyang pinoprojected track natin at kahit dumaan siya dito sa kanyang probability code na tinatawag, maliit pa rin ang chance na magkaroon ng wind signal dito sa Metro Manila. Pero gaya nga sabi ni Miss ni Miss Grace, makakaranas pa rin tayo mga scattered na light to moderate rains dito sa Metro Manila. Yes, sir. Good morning. DWTR 96.7 FM, Ed Tan. Sir, bukas po landfall ng ating bagyo na si Tino.
ito ba ay makaka-apekto, makaka-trigger ng lindol para ho sa ating mga kababayan na nasa Visayas, na bukod doon sa paghahanda nila sa pag-ulan, maghanda na rin ho sila sa posibleng magkaroon ho ng lindol sapagkat napaka-prone ho ng lindol ngayon. And si Ma'am Grace po. Okay. In-expect po natin, no, si Bagyong Tino, most likely by midnight or tomorrow early morning, magla-landfall po siya dito sa may, either po sa ilang areas sa Eastern Visayas or sa may silangan ng Mindanao or ng Caraga. But in terms of lindol po is wala po itong akin laman dun sa lindol. But maaari pong mag-cause yung effect niya ng uncomfort or mas mahihirapan po yung mga areas kung maapektuhan ng lindol doon po sa mga areas din ng mga tatamaan ni Bagyong Tino. But wala po itong connection doon sa pagkakaroon po ng lindol. Ma'am, pagdating ho ng lindol bukas, ng bagyo, direkta bang, kahit hindi ho direktang tatama sa Metro Manila, magkakaroon ho ba ng epekto to sa mga kaulanan dito sa ating Metro Manila? Magkakaroon ho ba ng baha, yung ulan? Paano ho ba yung sapagkat konting ulan na ho sa Metro Manila, dahil ho sa pinagnanakaw ho yung pondo, madali hong bumaha. Gaya po ng kanina po, no, kapag nga itong si Bagyong Tino tomorrow is nandito na sa area ng Northern Palawan, most likely hapon po yan ng bukas onwards. Posibleng yung trough or extension po nito yung magdudulot ng mga scattered na mga paglalat. Most likely po mga light to moderate yon, may maaring short period ng mga malalakas na pagulan, but kung directly po sa epekto ni Bagyong Tino ay hindi po maapektuhan yung Metro Manila or less likely po nakita natin. Idagdag ko lang na tama ang bagyo ay base sa pag-aral ay walang connection kung ito ay makapag-trigger ng paglindol. But alam naman natin na ang Bulkan Kanlaon ay very active. In fact, kahapon ay nagkaroon ng mga pagsabog. So inasahan natin na malalakas na pag-ulan dahil ang Negros Occidental, Negros Island ay isa sa mga direktang tatamaan ng bagyo. So maaring mag-trigger ito ng lahar flow. So pinapayuhan natin ating mga kababayan, no? Lalo na sa mga kailugan, malapit doon sa Kanlaon na maghanda. Kasi isa ito sa mga hazards na maaring mangyari sa kanila. Dadaloy of course, bababa ang lahar at alam naman natin na ito ay mainit, no, at mapangyayaman. Salamat po. Alright, may iba pa pong katanungan. Mag-accommodate lang po tayo ng mga ilang tanong sa ating social media platforms. Mula po sa Facebook, Mary Rose Taglet, tanong lang po, makaka-epekto po ba ang bagyo sa Quezon Province? Sa ngayon po, no, nakita natin dito sa ating mga heavy rainfall warnings, most likely sa area po ng Quezon Province. Kung meron man po tayong mararanasan ay bugso po ng mga malalakas po na hangin. And nakita din po natin na for the area po nitong Quezon Province, most likely yung shear line po yung magdudulot ng mga pag-ulan. And na-expect natin, medyo may kalakasan din po yung dalang pag-ulan ng shear line dito sa area ng Quezon. But for Bagyong Tino po, unless yung maging mas mataas po yung track nito, is hindi po siya yung directly na makaapekto sa bahagi po ng Quezon. Maraming salamat, Miss Mary Grace. At isa pa pong katanungan mula po kay Loris Ann Almin Tayum. Same pa rin po ba ang landfall location? Siguro maganda ipariwanag po yung sa cone of probability po siguro. In terms po ng landfall location ni Bagyong Tino, gaya po nitong, meron pa rin po tayong tinatawag na cone of confidence. So habang malayo pa po ito sa kalupaan, medyo malayo na lamang po, ay either nga po dito sa may sa southern portion ng Eastern Samar, dito sa Leyte or southern Leyte, or dito sa Dinagat Islands, yung nakikita po natin na possible na landfall area. And then yung mga susunod po na landfall points natin, magdidepende po sa kung
kung saan siya yung initial landfall niya. Maaari pong mas tumaas pa or mas bumababa. But generally po, medyo, kung mapapansin po natin sa mga nakaraang track natin is medyo consistent po yung mga general na maapektuhan po ni Bagyong Tino. And again po, hindi lang po basta yung mga landfall areas yung kailangan nating bigyan ng pansin dahil nga malaki yung bagyo. So generally, lahat po na nabanggit natin na bahagi kanina, yung buong Visayas, yung Southern Luzon, maging yung ilang areas po ng Mindanao, yun po yung pinaka-directly maapektuhan ni Bagyong Tino. Kaya po mostly sana nakapaghanda po or paghahanda pa rin para sa ating mga kababayan. Thank you very much. May katanungan pa po ba dito? Wala na po. So last na nakikita ko po sa ating social media platform, patungkol po sa pagdagdag ng warning signal, bakit nagbago na ang panahon? Dati noong unang panahon ay signal numero 3 lang. Bakit ngayon may 4 na? Actually, may 5 pa ngayon. Hello, maraming salamat. So, sa ngayon, binago natin yung wind signal natin para makaagapay din sa mga wind signal ng mga karatig natin na bansa. So, sa ngayon, ginawa na nating signal hanggang wind signal number 5 dahil sa nakikita natin kasi ngayon na parang sabi nga, nag-iiba na nga yung panahon pero yung epekto mas dinagdagan pa natin at inilagay na natin yung mga ibang epekto na yun sa ibang level ng mga wind signal na nung una, sabi nga nung nagtanong, nung una ay hindi pa naman na nangyayari yung mga ganong klaseng epekto, yung iba. Maraming salamat, sir. At I guess wala na po tayong nakikitang mga katanungan. At para magbigay po ng huling mensahe and to formally close our press conference for the day, may we hear from our Deputy Administrator for Research and Development, Dr. Marcelino Q. Villafuerte II. Maraming salamat, Ms. Vivian, at maraming salamat din po again sa ating po mga kasamahan sa media sa pagpapaunlak po ng aming maikling imbitasyon sa inyo upang nasa ganon, alam ko kakabalik lang ng ilan sa bakasyon dahil nagundas. Subalit ito po naka-experience agad tayo ng unang bagyo sa buwan ng Nobyembre, pang-20 po sa taong ito. At of course, pinaghahanda po natin ang ating mga kababayan kaugnay nga nito sapagkat maaari ito mag-landfall later this evening or early morning tomorrow. So yung mga ganong critical times, sana po ay wag maging kampante ang ating mga kababayan at sana po ay makinig sa ating mga local chief executives, sa mga kasamahan natin, sa mga DRR officers upang nang sa ganon ay maiwasan po natin ang sakuna kaugnay nga ng inaasahan nating paglapit pa nitong bagyong si Tino. Bukod doon, of course, pinapaalalahanan din natin yung possibility ng storm surge doon sa mga areas, particularly sa Eastern Samar. Of course, yung mga local, yung mga nasa coastal communities doon, alam po nila kung saan ay hazardous ang kanilang lugar, particular sa storm surge or sa daluyong. Sana po ay maiwasan natin or lumikas po tayo sa safe na lugar upang nang sa ganon ay hindi po maging cause ng trahedya ang paparating na bagyong itong si Tino sa kanilang mga lugar. Of course, yung mga daladalang ulan ng bagyong si Tino ay kanina pinakita ng ating kasamahang forecaster. May hazard din itong kaakibat, yung malakas na ulan ay maaaring magdulot ng pagbaha, ganoon din ang pagguho ng lupa. And bukod po sa kay Tino ay kanina binanggitin ng ating kasamahan na kailangan mag-ingatin yung mga nasa area sa Northern Luzon, particularly sa Aurora, Quezon provinces sapagkat yun namang shear line ay maaari ding magdulot ng mga pag-ulan sa mga nabanggit na lugar. So iba yung pag-iingat po again at again ang pakiusap po namin, iwasan po natin at makinig po sana tayo doon sa ating mga local chief executive upang nasa ganon ay mapaghandaan ang badyang mga hazards nitong si severe tropical storm Tino na maaari nang maglandfall mamayang gabi or bukas ng madaling araw. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo lahat.
Maraming salamat, Dr. Marcelino Q. Villaferte II, ang ating pong Deputy Administrator for Research and Development. And that concludes our press conference for today. Manatili po tayong nakatutok sa mga updates mula po sa ating ahensya, DOST Pag-asa. Muli po, maraming salamat. Mag-ingat po tayong lahat.